Luyan, namimiss kita. Lumayas ka. Huwag mong isipin na wala akong alam. Kagabi ay palihim kang lumabas at kumuha ng 8 male model. Tapos ngayon guguluhin mo ako? Kasi wala ka naman sa bahay. Kundi, bakit pa ako maghahanap ng iba? Shen yan. Nakakasuka ka talaga. Ang daming ginawang masama ng bidang babaeng ito. Nakakawala talaga siya ng gana. Hindi lang ang bidang lalaki, pati ako. Hindi ko ito matitiis. Pinaalis ng bidang ito ang pinakamamahal na babae ng lalaki. Tapos ngayon naglalasing pa siya sa labas. Pati anak niya pinabayaan na niya. Sobrang lala naman nito. Sana bumalik na agad yung babaeng mahal niya. Kawawa naman kaming mga mambabasa. Sumasakit ang dibdib ko rito. Bawal ang masyadong malapit na ugnayan. Wala pa akong nagiging boyfriend mula noon. Huwag niyo namang gawin ito. Shen yan. Binabalaan kita ulit. Simula ngayong araw, huwag ka nang papasok sa kwarto ko. Bukas ay kakausapin ko ang ating mga pamilya. Gusto ko nang makipaghiwalay. Tinawag niya akong Shen ni Anyan. Siya si Luyan! Napunta ako sa loob ng binabasa kong CEO novel. At ako pa yung kontrabidang asawa na mapanggulo. Kung ganoon, kapag pinalayas na ako sa bahay na ito, hindi ba ay doon na ako mawawala sa mundo? Ayaw ko. Ayaw kong makipaghiwalay. Hindi na magbabago ang isip ko. Pagod na ako sa iyo. Maghahanap ako ng bagong nanay para kay Duo-Duo. Ang ina ni Duo-Duo. Hindi maaring maging isang katulad mong babaeng masama at walang maayos na pag-uugali. Luyan! Luyan! Lagot na. Ayokong mahiwalay agad pagkagising ko rito. Tapos ay madidisgrasya at mawawala rin. Kailangan kong gumawa ng paraan para makuha muli ang loob ni Luyan at ng anak namin. Nang sa gayon, ay mapanatili ko ang posisyon ko bilang mayaman at asawa rito. Sige. Wow! Sa totoo lang, ganito pala talaga kayayaman ng mga tao sa loob ng nobela. Ang ganda ng bahay. Kung mababago ko lang ang tingin nila sa akin at maging mabuting bida sa kanilang paningin, hindi ba't dito na ako sa mayamang pamilyang ito mamumuhay ng marangya habang buhay? Hindi ko na kailangang bumalik sa ospital at mag-alaga ng mga pasyente at magiging nanay pa ako ng walang hirap. Gusto mo na naman bang tumakas para makipagkita sa ibang lalaki habang wala si Papa? Naku, napaka-cute namang bata nito. Ang amo ng iyong mukha. Huwag mo akong hawakan. Ayaw ko sa'yo, Hem. Sige, hindi na kita hahawakan. Narinig ko kayong nag-aaway ni Papa. Isa kang masamang babae at hindi tapat. Hindi ka karapat-dapat para sa Papa ko. Sang-ayon akong hiwalayan ka na ni Papa. Kahit na naging pasaway siya dati at mahilig lumabas para magsaya, hindi naman talaga siya nakipagrelasyon sa iba. Malinis pa ang katawang ito at sa bida lang siya nagkaroon ng ugnayan. Doo, tungkol naman sa paghihiwalay, bagay iyan na dapat pag-usapan ng mga matatanda. Ikaw, dapat ay matulog ka na ng maaga ngayon. Huwag ka nang magpanggap na nagmamalasakit sa akin. Hindi mo na ako maluloko. Uuwi na rito sa bansa si Auntie Nuan-Nuan sa lalong madaling panahon at may bago na akong napiling maging stepmother. Ikaw, ayaw mo ba talaga sa akin? Ayaw ko sa'yo. Doo, dati, marami nga akong naging pagkakamali. Hindi naging maganda ang trato ko sa'yo, pati na kay papa mo. Pero ako ang tunay mong ina. Paano mo nasabing hindi kita mahal? Hindi ako maniniwala sa mga drama mo. Ano ba ang kailangan kong gawin para hindi ka na magalit sa akin? Depende na lang sa magiging asal mo. Dalawang tao ang kailangan kong makuha ang loob. Mukhang mahihirapan ako nito. Pero, ang pagiging tapat ang pinakamabisang paraan. Oo. Hindi ko kailanman ibibigay ang posisyong ito kay Luyan na babaeng iyon.
May... Sasabihin ka ba? Madam? Tumawag po ang marketing ng bar kanina. Sabi nila, ayos na po ang VIP table nyo. Iyong 8 male models kagabi, nandito. Nandito na po silang lahat. Si Luyan bilang CEO ng malaking kumpanya, bukod sa trabaho, sa pamilya at sa mga anak nakatuon ang lahat ng atensyon niya, wala rin kahit anong issue. Maituturing na siyang perpektong lalaki. Ang dating may-ari ng katawan na ito ay mukhang hindi pa nakontento. Tanggihan mo na sila. Simula ngayong araw, tanggihan ang lahat ng tawag na mula sa kahit anong entertainment bar. Gusto ko nang maging isang mabuting asawa at ina para sa pamilya ko. Bakit parang iba ang ikinikilos ni young mistress ngayon? Sinong nagsabi na pwede kang pumasok? Binilhan kita ng gatas. Makakatulong ito para makatulog ka ng mahimbing. Hindi ko kailangan yan. Gusto mo ba talaga ng diborsyo? Paulit-ulit mo akong sinusubukan. Dahil ba alam mong mahalaga sa akin ang pamilya? Na ayaw kong maging broken family si Duo-Duo? Kaya mo ako kinokontrol? Tinanong ko na si Duo-Duo sa opinyon niya. Tingnan mo ito. May gusto ka pa bang idagdag sa kasunduan ng diborsyo? Diyos ko, ang daming zero. Kahit na ayaw na niya sa dati kong katauhan, ang laki pa rin ang ibibigay niya. Hubby, wag na tayong mag-divorce please. Simula bukas, ako na mismo ang maghahatid kay Duo-Duo sa paaralan. Hindi na ako pwedeng matulog pa. Nangako ako kay Luyan na ihahatid si Duo-Duo sa paaralan. Kailan pa natutong magluto ng almusal ang ginang? May kasama pa itong pagmamahal. Totoo. Pagkatapos niyang kumain, sinabi pa niyang siya mismo ang maghahatid sa bata sa paaralan. Hindi ba't sinabi ng ginang na pabigat lang ang mga bata? Baka kung ano na ang nakain ng ginang. Gising na ba si Duo-Duo? Malapit nang maluto ang almusal. Ginang, medyo masungit pa si Duo-Duo. Ayaw pa niyang bumangon. Ako na ang tatawag sa kaniya. Pakiusap, pakitulungan na lang siyang ihanda ang kaniyang bag. Duo-Duo, gising na. Huwag ka nang matulog. Dahil baka mahuli ka na sa klase. Sa ganitong oras, nagising ka ng maaga. Siyempre naman, para akong isang trabahador, ang gumising ng maaga para magtrabaho ay nakasanayan ko na. Mula ngayon, ako na ang bahalang maghatid at magsundo kay Duo-Duo, ayos ba? Ngayon, ang parent-child sports meet. Kung ganoon, dapat mas galingan ko pa, di ba? Sa susunod, bantayan mo ako. At kapag may nagawa akong hindi maganda, tsaka mo na lang ulit isipin ang paghahanap ng bagong nanay. Ayos ba? Tara, 1, 2, 3. Ano sa tingin mo? Magkaparehas tayo ng suot ngayong araw. Saan galing ito? Hais! Nakalimutan mo na naman. Ma'am po, noong nakaraan po kay Duo-Duo, noong nakakita siya ng ibang mga magulang na sumasakay sa ganito para ihatid ang mga anak sa paaralan, gusto niya rin daw ng ganoon, kaya nung binili niyo na, hindi niyo po kailanman sinakyan dahil sa hiya niyo. Bakit naman ito nakakahiya? Sasakay ako sa mahal kong munting motor Sus, at kailanman ay hindi ito mawawala. Tara! Halina. 1, 2, 3. marunong ka bang sumakay diyan? Sisiw lang yan.
Noon, madalas na sumasakay ang mama sa ganito papuntang, Papunta saan? basta magaling akong magmaneho nito. Kumapit ka lang ng mahigpit kay mama. Alis na tayo. Teka po ma'am, alam ba niya ang ginagawa niya? Duo-duo, kailangan mo nang bumangon. 7:30 na, mahuhuli ka na niyan. Nasaan si Duo-duo? Sir, inihatid po ni ma'am si Duo-duo sa school at sinabi niya rin po sa amin na pagkagising nyo, kailangang mag-almusal muna kayo bago pumasok sa opisina. Sir po? Ginawa niya lahat ng ito? Opo sir, maaga pong gumising si ma'am, 6:30 pa lang para magluto ng almusal, pagkatapos ay ginising niya si Duo-duo. Sinabihan niya rin po kami na huwag kayong gambalain para makapagpahinga pa kayo ng kaunti. Dati po sa oras na ito, kararating lang ni ma'am mula sa buong gabing pagpaparty. Ngayon, mukhang ibang tao na talaga siya. Oo nga, totoo iyon. Sabi niya hindi na siya muling lalabas para gumimik at pinabura niya rin sa akin ang mga kontak ng mga boss at modelong mga lalaking kilala niya. Ano na namang kalokohan ang binabalak niya? Hindi ito maaari. May sports fest si Duo-duo ngayong araw. Kailangan ko siyang puntahan. Miss Shen, ibig niyo po bang sabihin, nalugi na kayo? Ano? Hindi po kasi iyan ang nakasanayan naming estilo niyo. Wala yon. Pabago-bago talaga ang estilo ko. Tara na. Hoy, ang mga e-bike po na nakaparada rito, madalas ninanakawan ng baterya, mas mabuti pong iparada ko na lang iyan sa tabi ng guardhouse. Pwede pala yon? Siyempre naman po. Dati-dati kasi ay napakayabang nyo. Parang gusto nyo pang isubsob sa mukha ko ang Rolls Royce nyo. Ngayon ay simple na ang gamit nyo. Gusto kong kumain. Sabi ko na nga ba, gusto mo na namang kumain ng palihim. Sino ba namang makakatiis dito? Ang sarap. Tikman mo rin. Kaya pala ang gusto mong kainin ay hotdog? Oo, bakit? Ano ba sa tingin mo? Ang asawa ni Pamilya Lu, parang kailanman ay hindi naghatid ng anak sa eskwela, lalo na ang sumali sa sports fest. Oo nga, himala yata na nandito siya. O ano, masarap ba? Kung masarap, araw-araw kitang ibibili niyan. Isipin mo na lang muna kung paano natin lulusutan ang sports fest na ito. Huwag kang mag-alala. Ako yata ang dating kampeon sa long distance running noong nasa eskwela pa ako. Ang maging unang puwesto ay sobrang dali lang. At sisiw lang iyan. Ang ating parent-child field day ay magsisimula na. Ang unang game ay three-legged race. Handa na po ba ang lahat ng mga magulang? Ang mananalo sa unang pwesto ay pwedeng pumili ng kahit alin sa ating mga limited edition doll. Wow! Miss Shen, para sa laro mamaya medyo nakakapagod ang mga activity. Gusto niyo po bang kumuha ako ng substitute para sa inyo? Ha? Huwag na po. Kaya ko po ang sarili ko. Hindi po ako mahihirapan sa ganitong exercise. Duo-duo, makinig ka sa utos ni Mama mamaya. Kapag sinabi ni Mama na isa, iuna mo ang kanang paa. Kapag sinabi ni Mama na dalawa, iuna mo ang kaliwang paa. Naintindihan mo ba? Opo. Kaya mo ba talaga? Walang hindi kakayanin kapag tayo ay nagtulong. Huwag kang mag-alala, panoorin mo ako. Inaanunsyo ko na magsisimula na ang laro. Isa, dalawa, isa, dalawa. Kaya nyo yan, kaya nyo yan. Go, go! Bilisan nyo. Go! Kayang-kaya yan. Yay! Yes, nanalo tayo. Duo-duo, ang galing ni Mama, di ba? Sunod naman ay ang parent-child fun run. Susubukin nito ang tatag ng mga magulang at bata. Ibigay nyo na ang lahat sa huling laro. Pagkatapos nito ay pwede na tayong magpahinga. Naalala ko sa orihinal na libro na may hika si Duo-duo, hindi siya pwedeng tumakbo ng matagal o mapagod ng husto.
Pero dahil sa lakas ko, hindi problema kung papasanin ko siya habang tumatakbo. Duo-duo, makinig ka lang kay mama mamaya. Huwag kang tumakbo mag-isa. Pasanin kita hanggang sa makarating tayo sa dulo. Tandaan mo ha? Dati-rati ay ayaw na ayaw mo sa mga parent-child games na ito. Bakit ka nagpapanggap na mabuting ina ngayon? May balak ka na naman bang masama? Siyempre, may plano ako. Sabi ko na nga ba? Kung hindi ako magsisikap, paano natin makukuha ang manika? Hindi ba at gusto mo iyon? Dapat lang na mag-number 1 si mama. Iyan ba talaga ang iniisip mo? Siyempre naman, Sige po, magsisikap din ako. mabuti. May hika si Duo-Duo at hindi niya alam? Naglakas loob pa siyang isali ang bata sa ganoon kadelikadong laro. Gawan mo ako ng bagong kasunduan sa diborsyo. Kapag may nangyaring masama kay Duo-Duo, pagbabayarin ko siya, kailangan na nating ituloy ang diborsyo. Opo, sir. 3, 2, 1, takbo. Go. Kaya nyo iyan. Kaya nyo iyan. Go, go, go. Kaya mo iyan, Shen, yan. Malapit na tayo sa finish line. Mama, ibaba niyo na po ako. Kaya ko naman po. Hindi maaari. Kailangan nating manalo. At kailangan din kitang protektahan. Magtiwala ka kay mama. Kaya ko ito. 3, 2, 1, takbo. Para sa parent-child fun run na ito, ang mga magulang ni Duo-Duo ang panalo. Shen Nian. Duo-Duo. 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 Anong nangyari? Naging maingat naman ako nang pasanin ko siya. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Duo-Duo, hindi kita mapapatawad. Duo-duo. Ano nang nangyari? Simula ngayon, anumang bagay tungkol kay Duo-Duo ay hindi mo na kailangang alalahanin at huwag kang magdedesisyon ng mag-isa. Ang pagsundo at paghatid kay Duo-Duo sa eskwela, may hika siya simula pa nung una. Pero kahit ang bagay na iyon ay hindi mo alam. Wala naman siyang ginawang mabigat na ehersisyo. Paanong inatake siya ng hika? May iba pa kayang naging problema? Ganyan mo ba talaga isinusumpa ang anak mo? Naku, burahin ang sinabi ko. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Alam kong may hika si Duo-Duo, kaya noong tumatakbo kanina, pasan-pasan ko siya sa likod ko sa buong oras. Ito ang gusto ni Duo-Duo, kaya ko iyon ginawa. Alisin mo yan. Huwag kang magkunwari. Kailanman ay hindi nagkaroon ng ganyang problema noong ako ang kasama ng anak ko at gumagawa ng mga sports activities. Shen Nian, wala kang karapatang maging ina ni Duo-Duo. Patawad po. Hindi ko rin po alam kung bakit naging ganito. Ate, pumunta ka na rito ngayong gabi. Ipakikilala kita sa mga bagong lalaki. May 8-pack abs sila. Siguradong magugustuhan mo. Huwag po kayong magkamali. Magpapagawa agad ako ng kasunduan sa diborsyo. Bigyan mo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Pangako po, hindi na po ako pupunta sa mga lugar na iyon. Ibubura ko na sila sa cellphone ko ngayon din. Baka meron pang iba kahit burahin mo iyan. Shen Nian, ang mga pangako mo ay parang hangin lang. Nakakadiri ka talaga. Hindi po ganoon. Ipa-appointment mo na ako sa civil registry para sa diborsyo. Huwag po. Ayan, narito na ako. Yari na. Tapos na ako. Bumalik na ang kaniyang dakilang pag-ibig. Ayan, kararating ko lang ng bansa. Nabalitaan ko ang nangyari kay Duo-Duo, kaya bumalik agad ako. Matagal na tayong hindi nagkita. Salamat dahil inaalala mo pa si Duo-Duo. Tamang-tama, hihiwalayan ko na si Shen Nian. Dahil sa babaeng walang responsibilidad na iyan, kahit isang araw hindi ko na kayang manatili kasama siya. Talaga bang kahit magsikap ako ay hindi ko mababag? Hindi ako pwedeng sumuko ng ganoon kadali. Miss Xiang, salamat sa pagmamalasakit mo sa anak namin ni Ayan. Sa pagkakataong ito, pagkukulang ko talaga ito bilang ina. Simula ngayon ay lalo ko pa siyang aalagaan. Pasensya na po at nakita niyo kaming ganito, Miss Xiang. Ayan, ang kinuha kong advanced course sa ibang bansa ay child psychology para sa mga guro. Ano kaya kung simula ngayon ay ako na ang mag-alaga kay Duo-Duo? Ako, Alam kong tututol ka, pero nakapagdesisyon na akong hiwalayan ka.
Hindi ka na ang babaeng may-ari ng pamilya Lu, kaya wala ka ng karapatang pigilan ang desisyon ko. Bakit naman ako mawawalan ng karapatan? Ako pa rin naman ang nanay ni Duo-Duo, pakinggan mo muna ang sasabihin ng doktor bago mo ako husgahan. Kakarating lang ng una mong mahal. Paaalisin mo na agad ako. Nakakahiya naman yon sa akin. Sige, kung hindi talaga pwede, tayong tatlo na lang ang mag-alaga kay Duo-Duo, okay lang naman sa akin. Doktor, kumusta ang lagay ni Duo-Duo? Doktor, magsalita na po kayo. Itigil mo na ang pagkukunwaring iyan. Wala ka ng karapatang magmalasakit kay Duo-Duo. May tao ba rito? Ilabas niyo siya. Ayoko na siyang makita pa. Luyan, hindi mo pwedeng gawin ito. Hayaan mo muna akong makita si Duo-Duo. Kung pati si Duo-Duo ay sasabihing may kasalanan ako, aalis na ako agad. Wala ka ng pagkakataon. Heto na ba ang katapusan gaya ng sa nobela? Napalalayasin na ako, tapos mawawala ako dahil sa aksidente? Luyan, pakiusap, ipakita mo sa akin si Duo-Duo. Laman at dugo ko siya. Hayaan mo akong makita siya kahit isang beses na lang. Ayaw na kitang makita kahit isang segundo. Siguradong ayaw ka ring makita ni Duo-Duo. Umalis ka na. Ang ugnayan sa pagitan natin ay tapos na. Wala na, tapos na ang lahat. Luyan, Sandali lang. Daddy, nagkunwari lang po ako na may sakit kanina. Sa totoo lang po, nag-enjoy po ako ng husto ngayong araw. buti na lang at maayos ang kalagayan ni Duo-Duo. Anong ibig sabihin nito? Bakit ka natutong magsinungaling ngayon? Dahil po gusto kong makita si Mami. Akala ko po ay baka mayroon siyang muling masamang plano o hangarin, kaya po ako nagkunwaring may sakit. Pero nararamdaman ko pong hindi nagsisinungaling si Mami ngayon. Narinig mo pala ang lahat kanina sa loob. Daddy, patawarin niyo na po ako. Hinding-hindi na po magsisinungaling si Duo-Duo sa susunod. Mami, tumayo na po kayo. Mabuti naman at ayos ka lang. Tinakot mo ako ng husto. Sa susunod, kahit gusto mo pa akong subukan, huwag mong gawin sa paraang ito. Opo, Kahit nagkunwari lang si Duo-Duo na may sakit sa pagkakataong ito, pero dahil ikaw ang ina ni Duo-Duo, hindi mo man lang alam na mayroon siyang hika at hinayaan mo pa siyang makipaglaro ng nakakapagod kasama ka. Dahil sa bagay na iyan, hinding-hindi kita mapapalampas. Kunin mo ang bago kong ginawang kasunduan sa diborsyo. Makikipaghiwalay na ako. ang lalaking ito talaga, pursigidong paalisin ako. Iba talaga ang impluensya ng dati niyang mahal. Wala talagang makakatalo doon. Pero hindi ako pwedeng pumayag na matapos na lang ulit gaya ng sa dati kong buhay. Duo-Duo, titira na ang tita kasama ang papa mo para alagaan kayo. Ayos ba iyon? Hindi na aalis ang tita. Ako ang totoong ina ni Duo-Duo. Isang pagkakamali lang ang nangyari noon. Sisiguraduhin ko na sa susunod ay mapapakain ko si Duo-Duo para maging malusog siya. Ayaw kong maging mataba. Kahit pa ikaw ang totoong ina ni Duo-Duo, hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ayaw niya na ikaw ang mag-alaga sa kanya. Pirmahan mo na itong divorce papers. Pagkatapos ay umalis ka na. Kung pipilitin mong manatili rito, mapipilitan akong gumamit ng mas mahigpit na paraan. Hindi ba maaari na bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Bakit pati ang batang ito ay kumampi na rin sa iba? Talaga bang ang imahe ng dating ako ay nakatanim na sa isip nila at hindi na mababago pa? Luyan, nangangako ako. Mula ngayon ay magiging mabuting ina at mabuting asawa na ako. Hindi na kailangan. Simula ngayon ay kami na ni Xiang Nuuan ang mag-aalaga sa kanya. Pirmahan mo na ito. Kapag pinirmahan ko ito, parang tinapos ko na rin ang buhay ko. Ang posisyon ko bilang asawa ng mayaman ay hindi pa nga matatag, pero mukhang hanggang dito na lang ang lahat. Wala na bang ibang paraan? Ipaghanda mo si Miss Yang Nuuan ng kwarto sa panauhin. Papa, maari po bang bigyan niyo pa si Mama ng isa pang pagkakataon? Bakit? Siguradong dahil bata pa si Duo-Duo at malambot ang puso niya. Duo-Duo, nag-iwan ang tatay niya ng sapat na ari-arian para sa kanya. Sapat para mabuhay siya ng marangya habang buhay. Wala siyang responsibilidad,
Hindi siya karapat-dapat na maging asawa ko o maging nanay mo. Hindi na siya pwedeng manatili pa rito. Totoong hindi ko gusto si Mami dati. At inis ako dahil wala siyang pakialam sa pamilyang ito. Pero noong sports day ng mga magulang at bata, para makuha ang gusto kong manika, naging napakasigasig at napakatapang niya. Palaging hindi ako pinapayagan ni Daddy na sumali sa mga ganitong aktibidad, kaya wala rin akong nakakalarong ibang bata. Ngayon lang ang unang beses na isinama ako ni Mami para maglaro, ipinaramdam niya sa akin ang sayang hindi ko kailanman naramdaman. Kaya gusto ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Sa wakas, may nagtanggol din sa akin. Buti naman hindi ako malalagot. Duo-duo, sisiguraduhin kong magiging mas mabuti na ako sa iyo para hindi mo na kailanman naising magkaroon pa ng bagong madrasta. Sige po. Alang-alang kay Duo-Duo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero kapag nagkamali ka pa ulit, papaalisin na talaga kita. Pangako, susunod ako. Ipapahinga ko muna si Duo-Duo, ituloy niyo na ang ginagawa niyo. Gusto kong makinig sa Grimm's Fairy Tales. Iniligtas mo ako ngayong araw, kaya kahit ano pa ang gusto mong pakinggan, papayag ako. Pasensya na. Kaya ko lang ginawa yun kanina, ay para paalisin siya. Ayan, akala ko mahal mo pa rin ako talaga. Dati pa man ay mas pinili mo nang umalis para mag-aral sa ibang bansa. Alam ko namang may mga nagawa akong mali noon, pero dahil nawala ka na sa akin, doon ko na-realize na mahal pa rin kita. Pasensya na, pero hindi na pwede. Bakit? Kasama ko na si Duo-Duo ngayon at ang gusto ko lang ay palakihin siyang malusog at maayos. Pero di ba sinabi mo noon, nahahanapan mo siya ng bagong nanay? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mas mabuti pa kay Shen Nian ang pag-aalaga ko at mas magiging responsable ako. Sinabi ko lang yon para kay Duo-Duo noon, pero dahil ayaw ni Duo-Duo ngayon, kailangang irespeto ang gusto niya. Ayos lang, naiintindihan kita. Pero, salamat pa rin sa pagpapatuloy sa akin dito. Kahit na hindi muna bilang pangalawang ina ni Duo-Duo, kahit bilang tita na lang muna niya. Sige, kung wala nang iba, magsimula ka ng mag-ayos. Walang hiya kang Shen Nian ka. Bakit hindi ka pa napalayas ngayon? Shen Nian, ngayong nakabalik na ako, ang posisyon ng asawa ni Luyan ay mapupunta na sa akin. Pagkatapos ay kinaskas ng batang babae ang pangatlong posporo, nakakita siya ng magandang Christmas tree, at sa ilalim nito ay nakatayo ang kanyang pinakamamahal na lola. Gusto niyang makita itong maigi, kaya kinaskas niya ang lahat ng posporo. Nang mamatay ang apoy, lahat ay biglang naglaho. At ang batang babae ay wala na sa gitna ng malamig na nyebe. Kung hindi dahil kay Duo-Duo na nagmalasakit sa akin ngayon, marahil ay wala na rin ako sa gabing ito ng malakas na nyebe. Ngayong bumalik na ang dati niyang minamahal, paano ko pa ba makukuha ang loob ni Luyan? Miss Shen, tulog na ba si Duo-Duo? Mayroon lang akong gustong sabihin sa'yo. Sige, parating na ako. Itigil mo na ang pagpapanggap. Alam ko kung bakit. Masyado kang mabait kay Duo-Duo, hindi ba't para lang kay Luyan? Makakuha ng mas maraming pera. Sino ba ang hindi gusto ng pera? Siyempre, mas maganda kung mas marami. Kaya lang, masyadong mababaw ang tingin mo sa sitwasyon. Dati, marami nga akong nagawang pagkakamali. Pero ngayon, gusto ko na lang maging mabuting asawa at ina, at kasama si Luyan. Bumuo ng isang masaya at magandang pamilya. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ako nagpapanggap. Si Luyan ay isang napakabuting asawa. Bakit ko naman siya tatanggihan? Mabait at masunurin si Duo-Duo. Wala akong dahilan para hindi sila mahalin. Kay Luyan lang ako. Kung sa iyo lang pala siya, bakit ka pa umalis ng bansa noon? Kung naging matatag ka lang sa desisyon mo, bakit kayo naghiwalay? Binabalaan kita, alinman sa lumayas ka ng kusa, o pasasayahin kita sa gagawin ko sa'yo. Wala akong pakialam sa mga laro mo. Naniniwala lang ako na, hanggat totoo ang pakikitungo ko sa kanila, makikita rin nila ang lahat ng aking sakripisyo at pagbabago. Nagbago na nga ba talaga si Mama? Mahal ba talaga niya ako? Walang hiya ka. Sabi ko na sa iyo, huwag mo siyang agawin sa akin. Kapag ako hindi nakapagpigil,
Akala mo ba sa akin ay mahina? Sinasabi ko sa iyo, ako ang legal na asawa ni Luyan ngayon. Kung papasok ka sa relasyon namin, isa ka lang kabit. Natutulog pa si Duo-Duo? Ayaw ko siyang magising. Pero kung magigising mo siya, mapipilitan akong sabihin kay Luyan na ilipat ka ng tirahan. Ikaw. Yes, ang tapang mo talaga, Mama. Nagagawa mo ng protektahan ang pamilya mo. Shen, yan. Akala mo ba talaga ganito lang para makapanatili ka kay Pamilya Lu? Paano kung sabihin ko kay Luyan na may kinalolokohan kang ibang lalaki? Grabe naman. Ang daming kalokohan ng babaeng ito. Halos malimutan ko na. Meron pa pala siyang ibang lalaki. Sa nakaraang buhay, dahil ito sa paglantad ni Xiang Nuan sa nangyari, kaya tuluyang lumamig ang loob ni Luyan. Hindi na kailangang pag-usapan ang ganyang bagay. Sinasabi ko sa'yo, basta't lumayo ka lang kay Pamilya Lu ng maayos. Magiging maayos ang lahat at walang gulo, kundi ay aalis kang walang-wala at walang madadala. Hindi pwede. Dapat itong maayos sa lalong madaling panahon. Sige, pag-iisipan ko muna. Hala, medyo gabi na, matulog na tayo. Kapag nagsama na kami ni Ayan, ay itatapon kita. Sa ampunan, ikaw na bata ka. Napakasama pala ni Tita Xiang Nuan. Kung magsasama nga sila ni Papa, ipadadala ako sa ampunan sa hinaharap. Hindi maaari. Mama, kung talagang mahal mo si Duo-Duo, sasama sa iyo si Duo-Duo para makuha muli ang loob ni Papa. Wala namang kahit anong paraan ng pakikipag-ugnayan sa lalaking iyon. Paano ba talaga sila nag-uusap? Naku... Teka lang, nakakainis naman. Ate, kapag namimiss mo ako, tawagan mo lang ako. Ang numero ko ay 138. Oh. Ay, grabe. Medyo matalino rin pala si Shen ni Anian. Naisip niya ang ganitong paraan. Kailangan kong humanap ng oras para makipaghiwalay ng tuluyan sa lalaking iyon. Duo-Duo, masarap ba ang sausage kagabi? Ngayon, dadalhin kita sa mas masarap pa doon. Sige, mauna na kayong kumain. Aalis na kami. Sandali. Hindi pa kumakain ng almusal si Duo-Duo. Sabi ni Mama, dadalhin niya ako para kumain ng masarap na hindi ko pa nasusubukan kailanman. Shen ni Anyan? Noong huling pagkakataon, hindi ka pa ba natututo? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang mga kinakain ni Duo-Duo, hindi ko hahayaang kumain siya ng kahit ano. Sanay si Duo-Duo sa malulusog na pagkain sa bahay. Ang lahat ng iyon ay maingat na inihanda ng isang nutritionist. Oo nga, dahil maraming beses na siyang nakakain yan, kaya dapat naman siyang makatikim ng bago. Sinasabi mo ba iyong mga pagkain sa tabi-tabi? Mga junk food iyon, baka sumakit ang tiyan ni Duo-Duo. Huwag na po kayong mag-alala, Miss Xiang Nuan. Ako ang nanay ni Duo-Duo. Alam ko ang ginagawa ko. Papa, tama po si Mama. Gusto ko pong subukan ang mga bago at masayang bagay. Tsaka, marami sa mga kalaro ko ang may masasarap na pagkain at laruan, samantalang ako ay wala. Gusto ko ring maging tulad ng ibang normal na bata. Sige na nga. Tawagan mo agad ako kung may mangyaring anuman. Opo. Tara na. Ganoon na lang iyon. Hahayaan mong isama siya ni Duo-Duo para kumain ng maduming pagkain sa labas. May sariling isip si Duo-Duo. Minsan kailangang irespeto ang kagustuhan niyang matuto. Ayos lang. Sakto namang pupunta ako sa school ni Duo-Duo ngayon para sa isang psychology speech. Babantayan ko na lang si Shen Nian para sa iyo. Matalino si Duo-Duo. Kung magkakaroon man ng problema, kukontakin niya agad ako. Heto. Ano sa tingin mo? Masarap ba? Kahapon ko pa naamoy iyan.
Ang bango. Opo, masarap po. Duo-duo? Napapansin ko? Parang nagbabago na ang trato mo sa akin itong huli. Baka dahil ito sa koneksyon nating mag-ina. Seryoso ka ba? Narinig ko po kahapon ang lahat ng sinabi ni Tita Xiang Nuan. Narinig mo ang lahat? Opo. Hindi ko akalaing ganoon siya kasamang tao. Nagpapanggap lang siyang mabait sa harap namin ni Papa. Narinig ko rin na, sabi niya, kapag napalayas ka na niya, ipadadala raw niya ako sa bahay ampunan. May narinig ka pa bang iba bukod doon? Ano pa po ba ang sinabi niya? Mabuti naman at hindi mo narinig iyong tungkol sa lalaking idinidikit niya sa akin. Mukhang kailangan ko nang tapusin agad ang problemang ito. Mama, paano kung diretso ko na lang itong sabihin kay Papa para mapaalis na ang masamang babaeng iyon? Huwag na muna. Baka isipin lang ng papa mo na sinusulsulan kita. Hahayaan na lang ba natin ang masamang taong iyon na manatili sa bahay natin? Duo-duo, ang mga masasamang tao, balang araw ay lalabas din ang kanilang tunay na kulay. Ang mahalaga ay maging totoo tayo sa ating sarili. Mama, napansin kong ang laki na ng pinagbago mo. Dati ay hindi ka naman nakikipag-usap ng ganito kay Duo-duo. Naku, tahan na, huwag ka nang umiyak. Masaya naman po itong nangyayari. Bakit ka pa umiiyak? Hey, Duo-duo anak, may kailangan lang asikasuhin si mama mamaya. Pumasok ka muna sa paaralan. Pag uwi mo, sisiguruhin kong ako ang unang susundo sa'yo. O sige ba? Gusto mo bang ayusin iyong tungkol sa lalaki mo? Shen ni Anian. Sa tingin mo ba hahayaan na lang kitang magtagumpay ng ganoon kadali? Mama, kung nagmamadali ka ng umalis, para ba pauwiin at amuhin si Papa? Ang papa mo ba, parang laging galit kamakailan? Mas mabuting huwag ko muna siyang istorbohin. Ang alagaan ka ng mabuti, ang siya kong pinaka-importanting gagawin. Sino ang naninira sa akin? President Lu, may trangkaso po ba kayo? Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng gamot? Si Xiang Nuan na naman ba ang nagutos niyan? Natatandaan kong walang mga gamot dito dati. Hindi po. Si Mrs. po ang nagutos. Siya ba? Opo. Tumawag po si Mrs. sa kumpanya kanina at sinabing, baka po may trangkaso kayo, kaya kailangan ko raw pong maghanda sa opisina nyo ng maraming gamot. Napansin niya pa pala yon. Kailan pa siya naging ganito kaasikaso? Heto po. Ngayon ang seminar tungkol sa psikolohiya sa eskwelahan ni Duo-duo, hindi ko alam kung magkakaroon siya ng pasensyang samahan ng bata hanggang matapos. Pupunta muna ako doon. President Lu, pansin ko po kamakailan na nagiging maayos na ang pagsasama ninyo ni Mrs. Talaga ba? Hindi naman siguro. Nag-aalala lang talaga ako kay Duo-duo. Ako dati katulad ka rin ng papa mo, na parang laging tahimik at hindi kumikibo. Hindi ko akalain. Na napakadaldal mo pala? Nagkamali ako. Kasi po masaya si Duo-duo. Sa tingin ko, ang pagiging malikot at pilyo mong katangian ang nailabas ko sa iyo. Ganoon din ba ang papa mo? Iyon lang po ang hindi ko alam. Mama, hindi po ba kayo natatakot na maagaw si Papa ni Tita Xiang Nuan? Haay. Natatakot siyempre. Pero kapag lumapit ako sa kanya ng 1 metro, parang matutunaw na ako. Sa sobrang talim ng tingin niya, sino ba ang maglalakas loob? Mama, hali kayo rito. Mayroon akong sikreto. Anong sikreto? Dapat po magkaroon uli kayo ni Papa ng isa pang anak.
Bata ka pa. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Ako ikaw pumasok ka na sa school, bilis. Susunduin kita mamaya. Opo, sige po. Xiaoding, Xiaoding, paano po mabilis na mapapalapit ang loob ni Papa? Kay Mama? Dapat silang magkaroon ng kapatid para sa'yo. Tinungaling si Xiaoding. May seminar po para sa psychological health si Duo-Duo mamaya. Kailangan ng magulang na kasama. Hindi niyo po ba natanggap ang mensahe sa group chat? Ano namang ginagawa mo rito? Kasi, ako ang lecturer para sa psychological seminar na ito. Ang ngiti mong iyan ay tila may masamang balak? Sigurado may pinaplano ka na namang hindi maganda. Kapag umalis ka na lang basta at nalaman ni Ayan, siguradong hindi ka na niya hahayaang ihatid si Duo-Duo sa eskwelahan. Heto ang down payment. Basta't magawa mo ng maayos ang trabaho. Bibigyan pa kita ng higit pa riyan. Miss Xiang, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong ang babaeng Shen na iyon ay masisira ang dangal. Duo-Duo? Mama, bakit po kayo pumasok? Teacher Xiang, pumasok po kayo, maupo po kayo. Bakit narito rin siya? Siya ang lecturer mamaya. Sige po, Mama. Pero ayoko pong makinig sa seminar. Gusto ko lang pong maglaro ng Rubik's Cube at building blocks. Sige, maglaro ka muna. Tatawagin na lang kita kapag magsisimula na. Teacher Xiang, itong pagbabalik niyo po sa bansa ay para makipagbalikan sa CEO ng Lu Group na si Luyan, hindi ba? Tama. Balitang-balita po na si President Lu ay may hindi malimut-limutang unang pag-ibig. Ngayong nakita na namin kayo, napakaganda niyo po talaga. Higit pa sa pagiging maganda. Tingnan niyo ang hubog ng katawan at mukha. Hindi nakakapagtaka kung maging artista kayo. Hindi ko pa alam kung magkakabalikan kami, pero napakabait sa akin ni Ayan. Pinayagan na niya akong tumira sa bahay niya. Nakikitira na nga siya sa bahay. Parang patungo na nga iyan sa balikan. Balita ko ay matagal nang hindi ayos si President Lu sa kanyang asawa, maghihiwalay na raw sila. Tingnan mo siya tuwing sinusundo ang bata. Kung makaasta ay napakataas. Sinasabi ko sa iyo, Nakakaasar siyang tingnan. kahit ang anak ko ay ayaw makipaglaro sa anak niya. Kaya pala iyon ang plano ng siyang nuuan na iyon. Kung wala lang sana akong problemang dapat munang unahin, lalabanan talaga kita. Kapag nagkabalikan na kami ni Ayan, sasabihan ko si Ayan na bigyan ng discount sa tuition ang mga bata. Sa pinagsasabi nyo, hindi ba kayo natatakot na baka magalit siya? Sus, mas mabuti kung marinig niya. Mapapaalis na rin naman siya sa pamilya Lu soon. Kaya kahit magpakitang gilas siya ngayon, tulad ng paghatid sa anak sa eskwela, wala ring silbi iyon. Tama, dahil ang susunod na Mrs. Lu ay walang iba kundi si Teacher Xiang. Bata, ano bang problema mo? Inagaw mo na ang Rubik's Cube ng anak ko. Nananakit ka pa. Duo-Duo? Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Siya itong, hindi lang makapanalo ay nangaagaw na. Nananakit pa siya. Anong klaseng pagpapalaki ang ginagawa mo? Hindi totoo iyan. Hinding-hindi gagawa si Duo-Duo ng panununtok o pang-aagaw ng gamit ng basta-basta. Hindi kailanman mananakit o kukuha ng gamit ng basta-basta si Duo-Duo. Ay! Ang anak mo na nga ang nang-aapi. Ikaw pa itong may ganang magalit. Oo nga, hindi nakatakataka na iniwan siya ni President Lu. Sa klaseng tao na katulad niya at sa paraan niya ng pagpapalaki, ano pa bang aasahan mo sa bata? Tama. Sa katayuan ni President Lu, bakit pa siya magtitiyaga sa iyo? Sa tingin ko, si Teacher Xiang lang ang tamang babae para kay President Lu. Kumain ba kayong dalawa sa loob ng banyo? Bakit ang baho ng mga hininga nyo? Sigurado ako na hindi gagawin iyon ng anak ko. Mama, ganoon po ba talaga ang tiwala niyo sa akin? Siyempre naman anak, nagtitiwala ako sa iyo.
Alam ni Mama na hindi mo magagawa ang ganoong bagay. Huwag kang mag-alala, ipagtatanggol kita. Tingnan mo kung paano umiyak ang anak ko. Tapos sasabihin mo pa na hindi siya inaapi ng anak mo. Kailangang managot ang anak mo ngayon din. Hindi porket umiiyak ay siya na ang tama. Kanina pa siya kunyaring umiiyak, pero wala namang kahit isang patak ng luha. Sa katunayan, ang kamay ng anak ko ang siyang nasugatan dahil sa kaniya. Kung tutuusin, ako dapat ang sumisingil ng paliwanag sa inyo. Huwag kang gumawa ng eksena rito. Paluhurin mo siya ngayon din at humingi ng tawad. Ano bang problema sa utak mo? Ikaw ba ang hari o siya ba ang hari rito? Kailangan pa ba talagang lumuhod para lang humingi ng tawad? Kahit na magkaroon ng hingian ng paumanhin, ang anak mo dapat ang humingi ng tawad sa anak ko. Tingnan natin ang surveillance footage ngayon din, dahil hindi ako naniniwalang nanakit ang anak ko. Pasensya na po. Sakto kasing sira ang CCTV ngayong araw at pinaayos na namin ito sa technical department. Kaya pala nagkasundo-sundo kayo ngayon para pagtulungan kaming mag-ina? Hi, bakit naman po kayo nagsasalita ng ganyan? Si Duo-Duo naman po ang unang nanakit, kaya hindi naman mali na siya ang unang humingi ng paumanhin. Mama, hindi ko po siya sinaktan. Gusto niya makipagkompetensya sa akin. Pero nung hindi niya ako matalo, kinuha niya ang Rubik's Cube ko at sinaktan niya pa ako. Hindi mo kaya ako matalo. Ang anak ko ang nangunguna sa buong baitang. Maliwanag na ang anak mo ang nambubuli sa kanya. Humingi ka ng paumanhin ngayon din. Oo nga, humingi na kayo ng paumanhin. Nabalitaan ko ang tungkol sa babaeng iyan. Sinusundo niya ang anak niya gamit lang ang isang sirang dekuryenteng motor. Mukhang alam na ni President Lu, matagal na ang mag-inang ito ay sadyang masama ang ugali, hindi ba? Dahil sira ang CCTV, may iba pa tayong paraan para patunayan ang totoo. Anong gagawin mo? Naalala kong nabanggit sa orihinal na libro na si Duo-Duo ay isang henyong bata na nagpapakumbaba lang sa paaralan. Simple lang, maglaban ulit kayo. Huwag kang matakot, Duo-Duo. Nandito si Mama para protektahan ka. Naniniwala ako sa iyo. Kung sino ang pinakamabilis makabuo ng Rubik's Cube, siya ang mapatutunayang mas magaling. Sino naman ang gustong makipagpaligsahan sa iyo? Nanira, nananakit ang anak mo. Bata, hindi ba't sabi mo ay mas magaling ka kay Duo-Duo? Kung tunay kang lalaki, lumaban ka ulit. Sige, lalaban ako. Magsimula na ang oras. Simula na ang oras. Ayoko na. Nakita mo na? Ang katotohanan ay hindi kayang talunin ng anak mo ang anak ko. Nagalit siya dahil sa kahihiyan at nanulak. Malinaw ang nakita ko kanina. Wala ring silbi ang inyong mga rason. Kailangan ninyong lumuhod ngayon para humingi ng paumanhin sa anak ko. Ang kasalanan ng bata ay pagkukulang ng magulang. Sigurado ka ba na gusto mong magpakita ng ganitong halimbawa sa iyong anak? Ang seminar na ito sa psikolohiya, hindi na kami makikinig. Duo-Duo, tayo na. Hinto. Kailangang humingi ng paumanhin ngayon din. Paano kung ayoko? Kung ganoon ay parurusahan ko kayong dalawang mag-ina. Papa, iligtas niyo po kami ni Mama. Papa, iligtas niyo po kami ni Mama. Bilis, may nangyaring masama kay Duo-Duo. Kahit pa magsumbong ka sa tatay mo, anong mapapala mo? Iiwan din kayo ng tatay mo. Bitawan mo ang anak ko. Hinding-hindi ko kayo bibitawan. Sinuway mo ako? Tigil. Anong nangyayari? Papa, Ayan, pinipilit ng magulang na ito na sadyang pinalaya si Duo-Duo at itinulak ang anak niya. Pero naniniwala ako kay Duo-Duo na hindi siya ganoong klase ng bata. Hindi ko akalain na ang magulang na ito ay magagalit ng husto at mananakit. Duo-Duo, okay ka lang ba? Kapag may nangyaring ganito ulit, tawagan mo na lang ako agad. Ayos lang po iyon. Itinuturing ko si Duo-Duo na parang sarili ko ng anak, hinding-hindi ko papayagan na may manakit sa kanya. Kaya pala, ginagawa mo ang lahat ng ito para lang sa harap ni Luyan ay mapaganda ang iyong imahe. Siyang Nuan, ilabas mo muna si Duo-Duo. Ako na ang bahala rito. Duo-Duo, huwag kang matakot.
Masamang babae. Huwag mo akong hawakan. Doo, bakit mo nasasabi iyan? Pinoprotektahan ka lang ni ate. Ikukwento ko ang lahat ng ito kay Papa. Duo. Tingnan mo ito. Huwag kang mag-isip ng anuman, makakalimutan mo ang lahat ng nangyari kanina. Huwag kang mag-isip ng anuman, matulog ka na ng mahimbing. Anong gagawin mo? Naglakas loob ka pang baligtarin ang anak ko? Sa ginawa mong pagbaliktad sa anak ko, dapat ka lang magbayad. Ang sampal na ito para sa iyo, bilang isang pabayang ama. Ang sampal naman na ito, dahil tinuruan mong magsinungaling ang anak mo. Dati marahil, hindi ako naging mabuting ina, pero simula ngayong araw, hindi ko nahahayaang may kahit sino na manakit sa anak ko. Guro, makaaasa kang araw-araw mo nang mababantayan ang bawat kilos ko. Tama na. Kung talagang nagmamalasakit ka kay Duo, hindi mo sana. Dapat idinaan sa pananakit kay Xiang Nuan. Pero kasi, Simula bukas, kansilahin na ang pagkakataong makapag-aral ng batang iyon. At kung mauulit pa ito sa ikalawang pagkakataon, pumalayas ka na rin dito. hi! Ayan, natakot po si Duo kanina. Matagal ko po siyang dinala, at bago pa siya nakatulog. Uwi na tayo. Manatili ka rito sa labas. Pag-isipan mong mabuti ang mga pagkakamali mo. Shen ni Anyan. Sabi mo, bigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagahan. Paanong hindi? Ang nangyari ay hindi kung ano ang nakita mo. Oo. Hindi talaga ito kung ano ang nakita ko. Kaya, lahat ng pinakita mo sa harapan ko ay hindi totoo. Magmaneho ka na. Hayaan mo na. Kapag natauhan na si Duo, siya na mismo ang magpapaliwanag ng lahat. Habang may oras pa, kailangan ko nang tapusin ang tungkol sa lalaking iyon. Hoy! Ate, namiss mo ba ako? May kailangan ako sa iyo. Magkita tayo mamaya para mag-usap. Doon tayo sa dating lugar. Dating lugar? Anong dating lugar? Sabihin mo na lang kung saan. Ate, nakalimutan mo na ba talaga? Sa Yoran Hotel. Sige. Pupunta na ako riyan. Darating ako sa loob ng 30 minuto. Hinahanap niya ako. Ate, sa wakas dumating ka rin. Ang tagal mong hindi nagparamdam? Halos makalimutan mo na yata ako? Tumigil ka riyan. May sasabihin ako sa'yo. Sige po, ano yon? Tapusin na natin ang ugnayang ito. Huwag na tayong magkita pang muli. Bakit? May mali ba sa ginagawa ko? Hindi naman marami ang hinihingi ko. Ang kailangan ko lang ay ang paminsan-minsang pag-aalala at suporta mo. Diretsuhin mo na ako. Magkano ang gusto mo? Maraming salamat sa tulong mo. Salamat talaga. Mula noon pa, itinuring ko na si Duo bilang sarili kong anak. Hindi ko lang akalain na sa nangyaring ito ay magtatago lang si Shen Yan sa likod at wala man lang siyang sinabi. At ang mas lala pa, ay nagawa pa niyang saktan ang bata. Sinasabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng iyan. Mabuti na lang at nandoon ako kanina. Dahil kung hindi ko kayang maisip. Kung gaano katakot si Duo kung siya lang mag-isa. Kinampihan pa ng nanay niya ang ibang tao para sama-sama siyang apihin. Mama. Duo, gising ka na pala? Mama. Nandito lang si Papa sa tabi mo, huwag kang matakot. Mama. Gusto ko ang mama ko. Hindi siya karapat-dapat na maging nanay mo. Mama. Kayo diyan, hanapin niyo at ibalik dito si Shen Yan ngayon din. President Lu, tungkol po kay ma'am. Magsalita ka. Nalaman po namin na ang ma'am ay may kinakasamang ibang lalaki. Matapos niyo pong ihatid si Duo pa uwi, ay agad siyang nagpunta sa hotel para makipagkita sa lalaking iyon. Shen Yan. Napakalakas ng loob niya. Ayan, paulit-ulit mo siyang pinagpasensyahan, pero ang isinukli lang niya sa iyo ay ang hayagan at walang hiyang pagtataksil sa iyong harapan. Kunin mo ang divorce papers. Sasama ka sa akin sa hotel.
Nasa loob po ang ma'am. Dahan-dahan lang, bilisan mo. Shen Nian yan. Opo. Dahan-dahan lang po, dahan-dahan lang. Sige po. Geneng. Lu, ano po ang tingin niyo sa akin? Mabilis po ang serbisyo nyo. At maasikaso pa. Huwag niyo pong kalimutang pagsabi kay President Lu pagbalik niyo tungkol sa pagpapatuloy ng pakikipagtulungan sa hotel namin. Ang saya talaga kapag sikat ang asawa ko. Kahit saan ako pumunta, banggitin ko lang ang pangalan niya, mas madali pang ayusin ang lahat kaysa sa suhol. Shen Nian yan. Luyan, Halaubigin niyo ang lugar na ito. Luyan, anong ginagawa mo rito? Ay, Shen Nian yan. Talagang nakakasuka ka. aray, masakit. Noong saktan mo kami ni Duo Duo, naisip mo bang masasaktan din kami? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ko akalain na si Miss Shen ay nakikipagkita pala rito sa isang lalaki. Dala mo pa naman ang pangalang asawa ni Pamilya Lu. Hindi ka ba nag-iisip para kay Ayan? Miss Chang, pribadong usapin ito ng pamilya namin, hindi mo na kailangang makialam pa. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Naaawa lang ako kay Ayan. Ayan, nagmadali ka kasi pag-alis, kaya naiwan mo ito. Pwede ko itong ipaliwanag. Paliwanag ba talaga iyan? O palusot lang? Miss Shen, may sakit pa si Duo-Duo. Pero nakuha mo pang magmadali na pumunta rito para makipagkita sa lalaki mo. Ano pa ang kailangan mong sabihin? Wala nang dapat pang pag-usapan. Shen Nian yan. Pirmahan mo ito ngayon. Gusto mo man o hindi. Pumirma ka na, gusto mo man o hindi. President Lu? Geneng Lu? Mula ngayon, hindi na siya ang gineng. Lu, ako si Luyan, at wala akong asawang katulad niya. Ayos lang yan. Huwag kang matakot. Wala naman tayong ginagawang masama. Ayan, ganito na ang sitwasyon, pero hindi pa rin aamin si Miss Shen na nagloko siya. Ngayon naman ay may lumitaw na tauhan ng hotel. Siguradong matagal na nilang pinlano itong lahat. Naalala ko sa libro, palihim na nakipagsabuatan si Xiang Nuan sa lalaking yon para siraan ang bida. Ang planong mahuli ako sa akto, siya ang nagplano ng lahat ng ito. Xiang Nuan, hinding-hindi ko hahayaan na magtagumpay ka sa pagkakataong ito. Miss Xiang, anong sinasabi mong kalaguyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Miss Shen, ang pakikipagkita mo sa lalaki mo at ang paulit-ulit mong panloloko sa asawa mo ay totoong nangyari at hindi mo maitatanggi. Ano pa bang dapat pag-usapan? Miss Xiang, natatandaan ko na dati ay nasa ibang bansa ka. Ilang araw ka palang nakakabalik dito. Bakit parang alam mo ang bawat detalye ng buhay ko? Alam mo pa pati ang tungkol sa estudyanteng yon. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Siguro, lahat ng ito ay pakana mo? President Lu, nahanap na po namin ang lalaki. Shen Nian yan. Ano pang masasabi mo ngayon? Ayan, malinaw na ang mga ebidensya. Huwag ka na pumuling magpakumbaba sa kanya. Naniniwala ako na kahit wala siya, matutulungan kitang alagaan si Duo-Duo. Pirmahan mo ito. Ngayon na. Mahal, wala akong alam sa sinasabi mong kabit. Isa siyang hamak na manloloko. Dahil ayaw mo akong pauwiin, wala akong magawa kundi tumira na lang muna rito sa hotel. Hindi ko inakalang, ganito ang mangyayari. At mamasamain mo pa ako. Ano ba talaga ang nangyari? Ayan, ito. Para sa mga katulad ni Xiang Nuan, kailangan gamitan sila ng sariling nilang laro laban sa kanila. President Lu? President Lu, ang asawa niyo po ay totoong na biktima ng panloloko. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi ng babaeng ito. Hindi iyan totoo, Ayan. Huwag kang maniniwala sa kanila. Nagsasabuatan silang lahat para lokohin ka. Isipin mo na lang ang mga ginawa niya noon. Siguradong totoo ang panloloko niya sa iyo. Shen Nian yan. Kung talagang hindi mo kayang irespeto ang kasal nating ito, mabuti pang diretsahan mo na lang at maayos na umalis. Bakit kailangan mo pa akong hiyain? Mayroon akong ebidensya para patunayang wala akong kasalanan. Hindi na ako muling maniniwala sa kahit anong sasabihin mo. President Lu, tingnan niyo po ito. Ito ang video sa CCTV na magpapatunay na walang kasalanan ang asawa niyo.
Siya? Tingnan mo, hindi ako nagsisinungaling, di ba? Siya? Paano siya naging kauri ng mga lalaking mahilig sa lalaki? Miss Xiang, minsan talaga, hindi umaayon ang tadhana sa mga plano mo. Ayan, siguradong pakana nila ang lahat ng ito. Ayan, sigurado akong pinlano nila ito simula pa lang. Ikaw ba ang magsasabi? O baka gusto mong kumuha pa ako ng profesional na doktor para suriin ka bago ko ipaalam sa pamilya mo? Huwag po. Inamin ko, gusto ko talagang dayain si Miss Shen. Handa po akong harapin ang anumang bunga nito. Pero nakikiusap ako sa inyo, huwag niyo na po itong ipagsabi. Estudyante pa lang po ako, hindi po ito pwedeng malaman ng mga magulang ko. Alam mo naman na, kapag itinawag ko ito sa 911, ang pamilya mo ay siguradong makakaalam. Pero kapag sinabi mo ang totoo, maaari kitang palampasin. Ako. Magsalita ka. Iyon ay dahil kay Miss Xiang. Pinuntahan niya ako dati. Sabi niya, bibigyan niya ako ng 10 milyong dolyar para kulitin si Miss Shen. Hindi ko inakalang mas mayaman pa pala si Miss Shen. Naging sakim ako at humingi ng 100 milyong dolyar. Hindi ko inakalang magiging kriminal na pala ako. Ilayo na siya. Ayan, hindi iyon ang totoo, hindi iyon ang nangyari. Ang tungkol sa bagay na ito, ako mismo ang mag-iimbestiga. Mahal itutuloy pa ba natin ang paghihiwalay? Nahulog lang naman ako sa isang mababaw na patibong. Hoy! Genge! Lu! Ipaubaya mo na iyan sa akin. Paanong naging gay si Jiang Jingzhao? Shen Lianian, maghanda ka sa akin. Hindi pa tapos ang laban nating dalawa. Pati ang nangyari kay Duo-Duo, titingnan ko kung paano mo iyon lulutasin. Shen Nian. Narito po, Huwag mong isipin na dahil hindi ka nahuli sa pagkakataong ito, ay magiging kampante ka na. Kapag nahuli kita kahit isang beses lang. hindi mangyayari iyon. Pinapangako ko, sa hinaharap ay sigurado akong wala ka ng magiging pagkakataon dahil kahit kailan ay hindi ko naisip na pagtaksilan ang pamilyang ito. Huwag kang magsalita ng tapos. Tungkol sa pag-aaral ni Duo-Duo, hindi mo pa sa akin na ipaliliwanag ng maayos ang lahat. Kailan ko kaya mapapaamo ang puso ng supladong boss na ito? Hayaan mo na. Tadhana ko na yata ang maghirap. Shen Nian. Umuwi na tayo. Sige po. Duo-Duo, anong nangyari sa'yo? Duo-Duo, huwag kang matakot, nandito na kami. Kahit na hindi totoo ang tungkol sa pagtataksil, ngunit ang mga ginawa mo sa paaralan ngayon ay tunay na nakasakit kay Duo-Duo. Miss Shen, kung may natitira ka pang konsensya, hindi ka na dapat nagpapakita sa bahay na ito. Tumingi ka nga, titingnan ko si Duo-Duo. Tutal ay na-hypnotize ko naman si Duo-Duo, hindi niya magagawang sabihin ang katotohanan. Shen Nian. Sisiguraduhin kong palalayasin kita sa pamilya Shen. Shen Nian. Hindi ka karapat-dapat maging asawa ni Ayan, lalong hindi ka karapat-dapat maging ina ni Duo-Duo. Akala mo naman kung sino ka. Xiang Nuan. Anak ko si Duo-Duo, asawa ko si Luyan, at ang tungkol sa aming pamilya, wala kang karapatang makialam. Mama, Huwag kang matakot, Duo-Duo. Nandito na si Mama. Shen Nian. Mas mabuti pang bumalik ka na sa kwarto mo at pag-isipan ang mga ginawa mo. Ang nangyari sa paaralan ngayong araw ay nagdulot na kay Duo-Duo ng matinding sakit ng kalooban. Pasensya ka na, Duo-Duo. Hindi ka nagawang protektahan ni Mama. Dahil sa nangyaring iyon, magpapatuloy pa ba si Miss Shen sa panggugulo sa pamilyang ito? Manahimik ka. Kanina doon sa paaralan, kung sino ba talaga ang nagligtas kay Duo-Duo at sino ang nag-udyok sa iba na saktan si Duo-Duo? Alam mo ang totoo sa puso mo? Huwag ka nang gumawa ng kwento rito. Kung ayaw mong maniwala, edi tanungin mo si Duo-Duo. Duo-Duo, huwag kang matatakot. Sabihin mo kay Papa. Sino ba talaga ang nagprotekta sa iyo kanina? Ito ay si Tita Xiang Nuan. Niloloko ka lang po niya.
Ano itong nangyari? Bakit tila hindi epektibo sa kaniya ang hipnotismo ko? Dahil lagi po akong pinoprotektahan ni Mama. Nagpapanggap lang siya sa harap mo, pero ang totoo, hindi niya ako mahal. Totoo ba ang mga sinabi ni Duo-Duo? Ayan, bata pa si Duo-Duo. Huwag kang makinig sa kaniya. Nag-iimbento lang siya. Paano ko namang hindi mamahalin ng batang iyan? Pero hindi ba't ikaw mismo ang nagpumilit kay Duo-Duo na sabihin ang katotohanan? Ano, kasi? Papa, ayaw ko nang makita si Xiang Nuan dito sa ating bahay. Siya naman talaga ang sisira sa pamilya natin. Ang masamang babaeng iyan. Duo-Duo, tama nga na pinahalagahan kita ng husto. Papa, noong nasa school po ako, habang inaapi ako ng kaklase ko at ng kaniyang ama, si Mama ang buong tapang na tumayo para sa akin. Siya po ang pinakamatapang na mama sa lahat. Hindi ko papayagan na may sinumang magpaalis sa kaniya uli. Makikinig si Papa sa iyo. Ayan, talaga bang palalayasin mo ako? Magpapahanap ako ng tao na mag-aayos ng matitirhan mo sa ibang lugar. Lumayas ka na ngayong gabi. Wag naman, Ayan. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Ayan, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon at patutunayan ko sa iyo na talagang mahal ko si Duo-Duo. Halika na, Miss Xiang. Yehey! Ayos. Salamat. Maraming salamat sa iyo, Duo-Duo. Talagang napakabait ng aking Duo-Duo. Papa at Mama, pwede po ba kayong tumabi sa akin sa pagtulog ngayong gabi? Sabay tayong lahat? Matutulog na. Papa, Mama, lapit pa po kayo. Sabi ng mga kaklase ko, ganyan daw matulog ang mga magulang. Kailangan niyo pong mas pag-igihan ng inyong pagmamahalan. Ikaw talaga, para ka na talagang matanda. Mama, bakit po? Hindi, ang wala lang ito. Dahil wala lang naman, bigyan niyo na po ako ng kapatid. Ano? Teka, ito ay. Duo-Duo, bagay ito para sa mga matanda. Matulog ka na ng maayos. Huwag ka na munang magsalita. Narinig ko po sa libro na kapag magkasamang natulog ang mga magulang, doon lang magkakaroon ng anak. Kaya babalik na lang si Duo-Duo sa sarili niyang kwarto. Siguraduhin niyo po ngayong gabi, mabibigyan niyo si Duo-Duo ng bunsong kapatid. Teka lang. Huy, Duo-Duo. Duo-Duo. Sandali lang. Sandali lang. Sandali. Huwag kang mag-alala, hindi ko nagagawin ng mga bagay na ginawa ko noon. Aalis na ako. Pasensya na. Kahit gusto ko mang umalis, hindi ako makaalis. Pasensya ka na. Mukhang mapipilitan kang kasama ako. Sa buong magdamag. Matulog ka na lang sa sofa. Aray, Nako, Hay, ang kuripot. Wala namang nagpapatulog sa babae sa sofa habang siya ay natutulog sa malaking kama, di ba? Napatahan ko na si Duo-Duo, pero kay Luyan na isang masungit na halimaw, paano ko ba mababawi ang puso niya? Magaling ako sa pag-aalaga ng bata, pero hindi ko forte ang lumandi sa lalaki. Duo-Duo, pakis ang mama. Ang bibig ni Duo-Duo, napakasarap ng ngiti. Ang aming si Duo-Duo ay parang mabango at malambot na kuneho. Shen, yan. Anong ginagawa mo? Umisog ka ng kaunti, sasabayan ka ni mama na matulog, at babasahan kita ng kwento. Shen, yan. Tigilan mo ang panloloko sa akin. Bumaba ka. Noong unang panahon, mayroong isang templo. Sa loob nito ay may isang monghe. Ibig bang sabihin, nananaginip siya habang naglalakad? Sige na, matulog ka na.
Hindi dapat ginigising ang mga taong nag-i-eye sleepwalk dahil baka sila ay lubos na magulat. Tandaan mo ito, Shen Yan. Dahil lang nag-i sleepwalk ka, kaya palalampasin ko muna ito. Gising ka na? Anong nangyari? Bakit ako nasa kama mo? Lagot! Late na si Duo-Duo sa eskwelahan. Tila nga ba nagbago na talaga siya kumpara noon? Mama, kagabi ba kayo ni Papa gumawa na ng baby brother at sister? Ang papa mo, alang-alang lang sa'yo kaya hinayaan niya akong matulog sa master's bedroom. Hindi naman niya talaga ako gusto. Gusto mo bang makuha muli ang puso ni Papa? May paraan ka ba? Humingi ako ng tulong kay Lolo at Lola. Tingnan mo ito. Tingnan mo. Ano ang gagawin dito? Sabi ni na Lolo at Lola, gamitin mo ang pagkakataon dahil malapit ka sa kanya para mauna ka. Palagi kang magpakita sa harap ni Papa para kahit anong gawin niya, hindi ka niya makakalimutan. Napakatalino mo talagang bata ka. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng unahan ng lahat habang may pagkakataon? Mama, araw-araw pagkatapos mo akong ihatid o sunduin sa school, pumunta ka lang sa opisina ni Papa. Ipagluto mo siya ng masarap na pagkain o tulungan mo siyang alagaan ang mga isda sa kumpanya niya. Siguradong mamahalin ka rin niya. Sige, susundin ko ang gusto mo. Napakagaling mong bata. Hehe. Para magkaroon na kayo ng koneksyon sa isa't isa. Ay naku, tunay ka talagang anak na nagbibigay saya sa akin. Salamat sa iyo, Duo-Duo. Palagi mo akong iniintindi. Nagbago na si Mama para sa atin. Ang buong pamilya natin ay magiging masaya at matiwasay habang buhay. Sige, halika na. Mukhang napakasaya niya. Kailan pa sila nagkaroon ni Duo-Duo ng napakaraming sikreto? Sir President Lu, tungkol po kay Lolo, nagpadala po siya ng isang bagong personal assistant, darating na raw po ito ngayong araw. Alam mo naman po, na ayaw ko sa mga taong ipinapasok lang dahil sa koneksyon. Opo, kakausapin ko po sila, Sir President Lu. Pagsakay ko rito, mapapahiya kaya si Luyan dahil sa akin? Hindi nga nagkamali, isa siyang sikat na CEO katulad ng sa nobela, sobrang yaman niya. Pero sa ngayon ay asawa ko na siya. Little yan, heto na ako. Tabi. Miss Xiang, nandito na po pala kayo. Handa na po ang lahat para sa inyo. Magtatrabaho rin kaya siya sa tabi ni Luyan? Buti na lang at naging mapanuri si Duo-Duo, kundi ay baka naunahan na naman ako. Nasaan si Ayan? Iba talaga kapag paborito ni Boss Lu, ang lambing ng tawag. Lumabas po ang boss para sa pakikipag-ugnayan. Pabalik na rin po siya sa kumpanya. Dadalhin ko muna po kayo sa opisina sa harap para magpahinga at maghintay. Shen Yan. Ikaw na buong araw ay puro pakikipaglandian lang sa mga model at paghahanap ng mga poging lalaki. Anong ginagawa mo rito sa kumpanya? Siyempre, nandito ako sa kumpanya para magtrabaho. Bakit? Mukha ba akong bibili lang ng gulay dito? Narinig nyo namang lahat kung anong klaseng tao siya. Kapag hinayaan nating pumasok ang ganyang tao sa Lu Corporation, magiging salot lang siya sa iba, di ba? Tama si Miss Chiang, ang Lu Corporation ay isang sikat na kumpanya. Huwag mo nang subukang dungisan ang paligid dito. Mayroon akong abiso sa trabaho. Personal na assistant ng CEO? Sa panahon ngayon, kahit ano ay pwedeng pineke. Ang abiso sa trabaho ay dapat sa email dumadaan, ngayong nagprint ka lang ng basurang papel. Tingin mo ba sa akin ay uto-uto?
Naglakas loob ka pang lokohin ako? May lakas ka ng loob na lokohin ako? Napakahusay mo talagang gumamit ng kapangyarihan ng iba. At kitang-kita yan sa bawat galaw mo. Sinusuway mo ako? Ilabas niyo siya at itapon. Bitawan niyo ako. Sandali lang. Kahit hindi niyo kilala ang assistant ng boss, ako kaya ang asawa ng boss. Bagong assistant lang ng boss yan, gumawa ka na lang ng kahit anong dahilan para mapaalis siya. Ano uli ang sinabi mo? Ako ay, kung gusto mong maging assistant ng boss, kailangan mong dumaan sa pagsubok. Dito sa Lu Group, marami sa mga walang karanasan ay nagsisimula muna sa utility department. Wala pa naman dito ang boss, kaya okay lang na pahirapan muna natin siya para na rin mapalapit tayo kay President Lu, ang paborito ng boss. Oo, tama ka. Kung gusto mong matanggap, linisin mo muna ang banyo ngayon din. Sinasabi ko sa inyo, tama na to. Huwag kayong sumobra. Kung ganoon, umalis ka na lang. Sige, para lang mapalapit sa kanya, magtitiis na lang ako. Maglilinis ako kung maglilinis. Hindi ba hinatid niya si Duo-Duo sa eskwelahan? Bakit nandito si Duo-Duo? Teka po, Duo-Duo. Papa, Bakit ka nandito? ngayong araw si Mama. Mukhang kapapabalik lang ni Papa mula sa labas at hindi pa niya nakikita si Mama, mas mabuting bigyan ko na lang siya ng sorpresa. Papa, miss lang po kita. Pero hindi pa rin pwedeng mag-cutting classes. Ipapahatid kita sa school sa assistant ko. Ayaw ko po, Papa. Hindi pwede? Sa ibang bagay ay mapagbibigyan kita, pero ang gawaing pag-cutting classes ay hindi. Siya ba ang nagturo nito sa'yo? Hindi po si Mama. Ako lang po ang palihim na tumakas. Oh, sige na po, Papa. Babalik na po ako sa school. Kung malilinis mo ang lahat ng inodoro dito sa lugar na ito, papapasukin kita sa trabaho. Sigurado akong hindi mo kayang maglinis ng inodoro. Sa paraang ito, hilang ang pinagagawa ni Assistant Special Song ang matapos ko kundi mapapalapit pa ang loob ko kay Miss Xiang. Sige na nga. Noon nga ay naglinis ako ng dumi ng pasyente. Nagawa ko ang lahat ng iyon, kaya bakit ako matatakot maglinis ng inodoro? Shan, yan. Kahit itong maruming trabaho ay ginagawa mo, hindi ko alam kung paano ka naging karapat-dapat na pakasalan si Ayan. Hindi mo na kailangang mag-alala pa riyan. Napakababa mo. Hindi ka pa gumagamit ng banyo? Sino ngayon ang mababa ang uri? Shan, yan. Huwag mong isiping wala akong magagawa sa iyo. Maghintay ka lang. Sige. Sige, maghihintay ako. Sa wakas, natahimik din. Anong nangyari, Miss Xiang? Bigyan mo siya ng leksyon. Kapag nagawa mo iyan ng maayos, ipakakausap ko si Ayan para bigyan ka ng promotion. Maliwanag po. Miss Xiang, huwag po kayong mag-alala. Ang bagay na ito ay iwan nyo na sa akin. Kayo dyan. Pumunta kayo rito lahat ngayon din. Peter. River. Hindi ko alam kung nagkita na ba si Daddy at si Mommy. Emma. Batang si Duo-Duo, anong iniisip mo? Muslim Park. Kumusta na kaya ang laban ni Mommy? Kailangan ko na malaman ngayon. Sir President Lu, naimbestigahan na po ang mga nangyari dati. Totoo pong si Miss Xiang ang nasa likod ng lahat at siya ang nambintang sa misis. Mukhang nagkamali nga ako ng hinala sa kanya. Tulungan mo akong ikansela lahat ng appointment ko mamayang gabi. At umorder ka na rin ng cake. Sir President Lu, ngayon po, ang anibersaryo ninyong mag-asawa, Siya nga pala, nag-report na ba ang bagong assistant? ipinasa ko na po iyon sa mga tauhan para ayusin. Sa tingin ko po ay nakakaalis na sila. Ay siya nga pala, Sir President Lu, matapos pong ihatid ng misis si Duo-Duo sa eskwelahan ay umalis na po siya. Pero ang nakakapagtaka,
Sabi ng mga katulong ay hindi pa po siya bumabalik. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon dahil kailanman ay hindi ko binalak na pagtaksilan ang pamilya ko. Gusto niyo po bang ipatingin ko ang lokasyon niya? Wag na. Naasakay ako sa paborito kong motor. Anong ginagawa niyo? Anong gagawin niyo? Huwag muna kayong gumalaw, nag-message ang anak ko, titingnan ko muna. Kasalanan mo dahil kinalaban mo ang hindi dapat. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Hanggang dito lang ba ang kaya ni Xiang Nuan? Ang gumamit ng mga maruming paraan? Sabihin mo sa kanya na harapin niya ako. Si Miss Chiang ay malamang nasa opisina ngayon at nakikipaglambingan kay President Lu. Wala siyang oras sa isang hamak na gaya mo. Anong tawag mo sa akin? Masamang babae. Trabahador ka rin lang naman. Natutuwa ka bang manghamak ng ibang tao? Sinuntok mo ako. Sinadya ko talagang saktan ka. Inutusan ka lang ba ni Xiang Nuan na apihin ako? Hindi ba niya sinabi sa iyo kung sino talaga ako? Ano? Ako ang babae ni Luyan. Ang inyong Madam CEO. Kung ikaw ang babae ni President Lu, nanay na ako ni President Lu. Hindi na ako maglilinis. Gusto kong makita si Luyan. Kapag nalaman ni President Lu na pinapasok ko ang isang tulad mong nangangarap ng gising, baka sibakin pa ako sa trabaho. Nangarap ka pa ng napakataas. Bakit hindi mo muna tignan ang sarili mo? Ang isang Madam CEO, maglilinis ba ng palikuran dito? Nabalitaan ko na masyadong mapagmataas si Madam CEO at mainit din ang ulo niya. Halata namang wala kang pinag-aralan. Bakit ka nagkukunwaring mayaman? Heto ang nararapat sa iyo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Aray. Walang hiya ka, sinaktan mo na naman ako. Nararapat lang na parusahan ng isang hambog na gaya mo. Ang kamay mo. Bitiwan mo ako. Talagang hindi ka natatakot. Ikaw! Nababaliw ka na ba? Naglakas loob ka pang gumawa ng gulo sa teritoryo ng Lu Corporation? Pagsisihan mo ang ginagawa mo? Security, security. Ayaw na ayaw ko sa lahat ang tinatrato akong mahina. Bilis, kuhanin niyo ang baliw na iyan. Anong nangyayari dito? President Lu, iyong babaeng nag-a-apply bilang assistant ng CEO, isang baliw, sinaktan niya ang mga empleyado ng Lu Corporation. Ayan, magsisimula na ang seminar maya-maya. Ipaugnayan na lang natin ang maliit na bagay na ito sa mga guard. Hindi ito maliit na bagay. Gusto mo bang sabihin, hindi lugar ang kumpanya para sa kalokohan ko? Gusto mo ring gawin ang ginagawa nila? At paalisin ako? Mag-ingat ka. Baka sipunin ka. Nasisiraan ka na ba ng bait? Luyan! Kayong tatlo, pumunta na kayo sa HR para mag-resign. President Lu, sinaktan niya ako ng ganito, hindi ba't dapat siya ang paalisin? Naniniwala ako na ang ginang ko ay hindi basta-basta mananakit ng iba ng walang dahilan. Kung mayroon mang hindi sumasang-ayon, tawagan ang Nine 11 at tignan ang CCTV. Resolbahin ito ayon sa batas. President Lu, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam na siya ang ginang ng CEO. Kahit ordinaryong empleyado pa siya, may karapatan ka bang mang-api ng ganyan? Hindi kailanman tatanggap ang Lu Corporation ng taong katulad mo. Ginang, nagkamali po ako. Pakiusap po. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tama ang sabi ni Luyan. Hindi karapat-dapat ang taong tulad mo sa Lu Corporation. President Lu, siya ang nag-utos ng lahat. Sinabi niya na basta't bigyan ko ng leksyon ng ginang, ay tutulungan mo raw akong ma-promote sa trabaho. Ipaubaya na ang lahat sa mga pulis. Ayan, Miss Chiang, ikaw ang nag-utos sa iba, sinadya mong gumawa ng gulo, nanakit ng kapwa, at alam mo ang batas pero binaliwala mo. Ang iba pang paliwanag ay sabihin mo na lang sa pulis. hindi ayan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin.
Ayan, bakit? Sa anong dahilan? Hindi hamak na hindi karapat-dapat sa iyo si Shen Nian. Ako ang pinakabagay para sa iyo. Shen Nian, kung hindi ako magiging masaya, huwag niyo ring asahan na magiging maayos ang lahat. Pagbabayarin ko kayong lahat. Tara na. Wow, ang gwapo talaga ni President Lu. Bagay na bagay talaga sina President Lu at ang ginang. Luyan, Magsalita ka. alam mo ba, na kanina, sobrang gwapo mo. Ngayon lang kitang nakitang ngumiti ng ganyan. At saka, mukhang ang talino mo rin ngayong araw. Ang ibig kong sabihin, noon, lagi kang nakikinig sa mga sabi-sabi ni Xiang Nuan at parati mo akong pinapagalitan. Hindi ko akalain na magiging ganito kakaliwanag mag-isip ngayon. Ihahatid kita sa ospital. Hindi na aabot. Kailangan ko pang sunduin si Duo-Duo sa eskwelahan. Ganyan ka na nga, iniisip mo pa rin ang anak mo. Nangako kasi ako sa kanya, kaya kailangan kong gawin ito. At hindi ko siya pwedeng lokohin. Hindi ko akalain na ganyan pala katindi ang determinasyon mo. Sinabi ko naman sa iyo na babaguhin ko ang tingin mo sa akin at gagawin ko ang lahat para magustuhan mo akong muli. Magaling ang ginawa mo, pagpatuloy mo lang iyan. Naaalala mo ba kung anong araw ngayon? Siyempre naman, naaalala ko. Ngayon ang pangatlong araw bago mag-Women's Day. Nagaganapin sa March 8. Iyon lang ang tanging araw bilang isang trabahador, kung saan maaari akong magkaroon ng kalahating araw na bakasyon, kaya hinding-hindi ko iyon malilimutan. Nakalimutan mo na. Ano ang nakalimutan ko? Wala lang, lalagyan na kita ng gamot. Siguro ay ako na lang ang gagawa. Sa susunod na may mangyari, lumapit ka sa akin, huwag mong sarilihin ang lahat. Lagot, bakit sobrang malambing ng lalaking ito ngayon? Masakit ba? Pagkatapos nito, 3 beses sa isang araw, ako na ang maglalagay ng gamot para sa iyo hanggang sa tuluyan ka ng gumaling. Kaya ibig sabihin ba nito, pumapayag ka na na manatili ako sa kumpanya? Yehey! Ano? Teka muna. Ako, lalabhan ko lang ang mga damit ko at maliligo na rin ako. Sige. Ano bang ginagawa nilang dalawa? Anong ginagawa nyo rito? Ayaw nyo na bang magtrabaho, ha? Alis na tayo, bilis. Luyan, ano ba talagang nangyayari sa iyo? Ang kagustuhan na maangkin siya ng husto, bakit tila bumalik na naman? Hindi maaari, isa kang marangal na tao. Luyan! Walang tuwalya rito sa loob. Pwede mo ba akong abutan? Pero siya ang asawa mo ngayon, siya ang babae mo. Nasaan na ang tuwalya? Ito na. Ay, Luyan, ano ba ang ginagawa mo? Dapat ay may distansya pa rin tayo sa isa't isa. Hinalikan mo ako kanina, kaya wala namang mali kung hinalikan din kita pabalik, di ba? At noong nakaraan, gustong-gusto mo ang relasyon natin bilang mag-asawa. Pero bakit lumalayo ka na sa akin ngayon? Ibig bang sabihin nito ay may iba kang lalaki? Sumpaman, wala talaga akong iba. Masyado ka lang kasing biglaan, hindi pa ako handa. Parang hindi pa naman natin ito nagawa dati. Munti ko nang malimutan. Nasa edad na ang lalaking ito kung saan napaka-agresibo niya. Susunduin ko muna si Duo-Duo sa school. Pag-usapan na lang natin ito sa ibang araw. Ay! Luyan,
Ang puso mo ay muli na namang nadadala ng babaeng iyan. Kanino galing ang tsaang ito? Ipinadala po ito ng lolo galing sa ibang bansa. Sabi po niya ay pampalakas ito at kailangan niyo po itong inumin. Iligpit ko na po ito agad. Sa susunod, iwan mo na lang sa bahay ang ganitong tsaa. Masusunod po. Kapag nalaman ni Duo-Duo ang magandang balitang ito, siguradong lulukso siya sa tuwa. Geneng. Lu, narito po ba kayo para sunduin ang bata? Oo, hindi pa uwian, di ba? Maghihintay muna ako sandali. Nako, sinundo na po si Duo-Duo kanina. Paano? Paanong nangyari yon? Sino ang sumundo sa kanya? Nagpaalam si Duo-Duo sa guro na aalis ng kalahating araw. Ang kasambahay niyo po ang sumundo. Doon din po sa sasakyang ginamit niyo noon. Hello, nahanap na ba si Duo-Duo sa bahay? Madam, hindi niyo po ba siya sinundo ngayong araw? Napakahalagang bagay nito. Bakit hindi niyo tinawagan ang mga magulang? Naku, hindi po sa ganoon. Si Duo-Duo po mismo ang nagsabi sa guro na ngayon ang ika-6 na taon ng anibersaryo ng kasal ni na tatay at nanay, balak daw niyang bigyan kayo ng sorpresa at pinagsabihan kaming huwag kayong sabihan. Kaya pala ang sinasabi ni Luyan noon ay ang aming wedding anniversary. Tatawag ako sa 911. Ililigtas ko si Duo-Duo ngayon din. sandali lang po, Gneng. Lu, ano ba talagang nangyayari? Tutulungan ko na lang po kayong tumawag sa 911. Huwag na. Pupunta ako ng mag-isa. Ang kaligtasan ni Duo-Duo ang pinaka-importante. Hoy bata, manahimik ka. Pagdating ng nanay mo, isasama ko na kayong dalawa sa pagbabayad. Gusto ko pong makausap ang mama ko sa telepono. Makikita mo rin siya agad. Bakit ka ba nagmamadali? Uncle, pakiusap po. Hayaan niyo lang po akong makapagsalita sa mama ko. Sige na, sige na. Dahil tinawag mo akong uncle, pagbibigyan ko ang hiling mo. Tutal, kayong mag-ina ay parehong mawawala na rin naman. Hello? Huwag ninyong sasaktan ang anak ko. Darating na ako. Mama, huwag kang pumunta rito. Hindi takot si Duo-Duo, mama. Umalis ka na. Walang hiya ka, nakuha mo pa akong lokohin. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Ibibigay ko ang kahit magkanong halaga na gusto niyo. Binabayaran kami, kaya trabaho lang ito. Isang bata lang si Duo-Duo at wala siyang kinalaman sa inyo. Ibibigay ko ang kahit ano, doble, o kahit 10 beses pa. Pakawalan niyo na po siya. 10 minuto na lang. Kapag hindi ka pa dumarating, tatapusin na namin ito. Hello? Hello? Manong, bilisan niyo po ang pagmamaneho. Doon sa kanto sa harap, ibaba niyo na lang ako. Binabantayan nila ang phone ko. Kung sasabihin ko ito kay Luyan ngayon, baka lalo silang magalit at sakta ng anak ko. Hindi pwede. Bakit hindi pa sila bumabalik? President Lu, baka ipinasyal lang po ni Madam si Duo-Duo sa mga bagong kainan. Mula noong kumain sila ng siopaw sa labas ng school, lagi nang sinasabi ni Duo-Duo na gusto niyang kumain ng mga street food sa labas. Sige, maghihintay pa ako. Bakit wala ka sa presinto? Ayan, talaga bang hahayaan mo akong makulong? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umalis ka na. Alam ko na ngayon ang ika-6 na anibersaryo ng kasal niyo ni Shen Nian, kaya sadyang pumunta ako rito. Ayan, kung hindi ba tayo naghiwalay noon, natatandaan mo pa kaya kung ilang taon na sana tayong magkasama? Tapos na ang lahat sa atin. Siyang Nuan. Pero mahal pa rin kita. Gusto ko pa rin maging babae mo. Hindi kita mahal. Mula simula hanggang dulo, si Shen Yan lang ang laman ng puso ko. Kahit na kinayamutan ko siya dati, dahil natuto na siyang magbago, siya ang karapat-dapat na maging asawa ko at gagawin ko ang tungkulin ko bilang asawa niya. Ayan. Ayan, tingnan mo ako. Hindi ako naniniwala na wala ka man lang kahit kaunting pakiramdam sa akin. Miss Xiang, igalang mo ang sarili mo. Hindi, bakit hindi ka makatingin sa akin? Halatang mahalaga pa rin ako sa iyo. Uulitin ko sa huling pagkakataon.
Ngayon ang pang-anim na anibersaryo ng kasal namin ni Shen Nianyan. Ayokong makita niya ito, kaya kung matalino ka, umalis ka na agad. Hindi na siya darating, Ayan. Ang pang-anim ninyong anibersaryo ay hindi na niya pupuntahan. Hindi na ako maniniwala sa anumang paninira mo. Bitawan mo ako. Ayoko, hindi kita bibitawan. Kahit pa mawala na si Shen Nianyan, hindi mo pa rin ba ako mamahalin, Ayan? Ano ang sinabi mo? Ayan, kung wala si Duo-Duo at wala si Shen Nianyan, magiging tayo pa rin, di ba? Anong ginawa mo sa kanila? Siyasatin niyo agad ang kinaroroonan ng mga cellphone ni na Shen Nianyan at Duo-Duo. Kapag may nangyaring masama sa kanila, hinding-hindi kita mapapatawad. Gusto ko silang lahat ay maglaho. Ang mga bagay na hindi ko makuha ay hinding-hindi rin nila makukuha. Bata ka, tatapos tapusin na kita ngayon. Tigil! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Eksaktong-eksakto ang dating mo. Ngayon na ang huling araw ninyong mag-ina. Huwag kang matakot. Nandito na si Mama. Mama, bakit naging ganoon ka kapusok? Ayaw ni Duo-Duo na mapahamak ka. Duo-Duo, ikaw ang aking anak. Hindi ka kayang talikuran ni Mama. Napakaganda naman ng pagmamahalan ninyong mag-ina. Teka lang, bigyan niyo ako ng pagkakataong makipagnegosasyon. Kahit magkano pa ang gusto niyo, ibibigay ko. Huwag niyong saktan si Mama. Dahil ba ito sa masamang ate na si Xiang Nuan kaya kayo nandito? Hindi ko akalaing matalino pala ang batang ito. Pero ano namang mapapala mo kung mahulaan mo? Wala pa rin kayong takas. Gusto ko siyang makausap. Tawagin niyo siya. Sa kabilang buhay mo na lang siya kausapin. Dapat ay naipaalam na ng security at driver sa magkaibang paraan sa mga pulis at kay Luyan. Basta't makapagtagal lang ako, may pag-asa pa kaming makaligtas. Bigyan niyo ako ng kahit isang pagkakataon, kahit magkita lang. Kahit isang tawag lang sa telepono ay ayos na. Shen Nianyan. Huwag mong sabihing inaasahan mong palalayain kita. Huli na. Lahat ng ito ay ginusto mo. Bagay lang yan sa'yo. Anong balak mong gawin, Xiang Nuan? Huwag mo nang ituloy ang pagkakamali mo. Magising ka sa katotohanan. Binigyan na kita ng pagkakataon na iwanan si Ayan. Pero ikaw ang ayaw. Pati na rin ang batang ito. Kung hindi dahil sa kaniya, si Ayan ay hindi sana bibigyan ka ng pagkakataon. Baliw ka na! Kapag may nangyaring masama sa amin, pagbabayarin ka rin. Naghanda na ako ng helicopter para ilabas ako ng bansa. Kaya huwag kang mag-alala. Sumama ka na sa anak mo at mawala na kayo. Huwag kang matakot, Duo-Duo. Siguradong darating ang papa para iligtas tayo. Totoong matalino si Ayan dahil alam niya agad na dapat i-check ang location ng cellphone mo. Pero ang cellphone mo ay nilagyan ko ng monitoring software, kaya peking lokasyon ang nakuha niya. Xiang Nuan, alam kong galit ka at naghihimutok sa akin. Pwede akong manatili rito, pero maaari mo bang paalisin si Duo-Duo? Nagmamakaawa ako sa iyo. Imposible. Dapat na kayong mawala. Duo-Duo, Nianyan. Paano nangyari ito? Paano nahanap agad ni Ayan ang lugar na ito? Ayan, huwag kang magpakamangmang. Hindi mo na sila maililigtas. Umalis ka riyan. Menugang babae. Nagmulat siya ng mata. Gising na siya. Tumawag kayo ng doktor. 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 Mama, Duo-Duo, okay ka lang ba? okay lang po ako, Mama. Salamat po at niligtas niyo ako. Sila pala ang biyena ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Pasensya na po at pinag-alala ko kayong dalawa. Ano ka ba naman? Asawa ka ni Ayan, kaya pamilya ka na rin namin. Teka, nasaan si Luyan? Mama, para iligtas tayo ni Papa. Siya. Anong nangyari sa kanya? Mama, sa totoo lang, mahal na mahal tayo ni Papa. Isa siyang bayani para sa atin.
Luyan, ang tanga mo talaga. Bakit ka pa sumugod sa apoy para iligtas kami? Hindi ko hahayaang mawala ka. Kailan pa naging ganito kalalim ang pagmamahalan nilang dalawa? Dito talaga masusubok ang tunay na pagmamahalan. Hindi pa ako nawawala, kaya huwag ka nang umiyak. Papa, Luyan! Erase. Hindi ko talaga hahayaang may mangyari sa iyong masama. Para sa akin naman, kahit na magkaroon pa tayo ng anak na lalaki o babae ay ayos lang. gusto ko rin pong magkaroon ng kapatid. Sige. Iyong tiyaan na ipinaghanda mo noong nakaraan, ibinigay mo na ba kay Ayan? Ayan, kakausap ko lang ang mama mo kanina. Para ipagdiwang ang maayos ninyong paglabas sa ospital, may espesyal kaming hinandang malaking aginaldo para sa aming manugang. Malaki po ang pasasalamat ko kay Luyan. Kung hindi dahil sa kanya, baka nawala na kami ni Duo-Duo. Pero bago pa dumating si Papa, buong tapang na po akong pinrotektahan ni Mama. Ito po ang lahat ng naipon kong baon mula pagkabata. Kay Mama ko na po ito ipapaubaya. Magkano lang ba ang pera ng bata? Iyon na lang iyan. Siguro po ay mga $100 million. Ano? Ang ipon ng isang bata ay mas malaki pa sa perang kahit ilang habang buhay kong trabahuhin ay hindi ko kikitain. Tunay ngang may mga taong pinanganak ng mayaman, habang ang iba ay kailangang magpakapagod habang buhay. Ito naman ay munting regalo namin ni Papa mo. May kabuuang $1 billion ito. Sabihin mo lang kung kulang pa. Ipinagawa rin kita ng mga VIP cards sa mga salon sa buong bansa, iba't ibang luxury brand membership cards, pati na rin isang membership card sa nursery center na valid para sa 10 taon na ihanda na namin ang lahat. Magulang. Hindi pa ako. Kung hindi mo pa gustong manganak, walang mamimilit sa iyo. Nasa iyong kamay ang desisyon. Pero, Pero ano? salamat mahal ko. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng isang masaya at kumpletong pamilya. Tuloy. Asawa ko, nakakabigla naman ang biglaang pagpunta mo rito. Luyan, may sasabihin sana ako sa'yo. Gusto mo bang magtanong tungkol kay Xiang Nuan? Huwag kang mag-alala, nahuli na siya ng mga pulis. Dahil sa pagpaplano ng krimen at tangkang pananakit, malamang sa habang buhay, ay mabubulok na siya sa loob ng kulungan. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tungkol ba ito sa mga magulang ko? Pinipressure ka ba nilang magkaroon tayo ng anak? Huwag kang mag-alala, sinabihan ko na sila, na ikaw ang may karapatang magdesisyon sa sarili mo. Hindi. Sa totoo lang, hindi ako ang tunay mong asawa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ang tanging asawa ko. Luyan, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kaya mo nararamdamang nagbago ako ng husto? Ay dahil hindi talaga ako ang dating Shen Yan ako. Hindi ako galing sa mundong ito. Isa lamang akong ordinaryong nurse, na hindi inaasahang napunta sa loob ng isang kuwento. Naging asawa mo? Ina ni Duo-Duo? Hindi, ikaw ang aking asawa. Kahit ano pa ang maging anyo mo, mahal na mahal pa rin kita. Natatakot lang ako na baka mawala ka sa akin. Hahanapin kita kahit sa ang sulok pa ng mundo. Bumalik na ako. Miss, kailangan ko ng emergency service. Sige po. Papa, ihatid niyo po ako sa school ngayong araw. Hayaan po natin si Mama na makapagpahinga ng mabuti. Sige, ihahatid kita ni Papa. Hindi ba dapat ay nakabalik na ako sa dati kong mundo? Bakit naririnig ko pa rin ang boses ni Duo-Duo? Marahil, ay nanaginip lang ako ng napakahaba. Nawala ang lahat sa aking panaginip?
At sa isang bagong paraan, naranasan ko ang ganda ng pamilyang ito. Siguro ay asawa talaga ako ni Luyan at nanay ni Duo-Duo. Papa, ihatid niyo po ako sa school ngayon. Hayaan po nating magpahinga si Mama. Sige, ihahatid kita. Duo-Duo? Mama, Duo-Duo? Halos mawala ka na kay Mama. Pasensya na, mahal kita anak. Nanaginip ka na naman ba ng masama? Mahal? Ayaw ko nang mawala ka pa ulit sa akin. Loko ka talaga. Hinding-hindi tayo magkakahiwalay. kasama rin po ako. Kasama ako. Siyempre, kasama ka. Sige. Hinding-hindi na muling magkakahiwalay ang ating pamilya. Wala nang hiwalayan.